Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon po ay ating pag-aaralan ang mga nagkapisakang laban sa katatapos lang na Grand Final ng Champions Chess Tour between world number 1 Magnus Carlsen and Nepo, ang kanyang former World Championship Challenger. Talagang ang liit ng mundo sa mga malalakas na players sa mga ito at nagbabalik ang memories ng kanilang World Chess Championship. Pag-aralan po natin ang kanilang naging bakbakan. Game 1, white si Magnus, nag D4, knight F6 si Nepo, C4, E6, approaching Queen's Gambit, pero nag-Tarrasch variation. Naalala ko si Wesley. Isa sa mga paboritong itira ni Wesley sa black yan eh. Kumapture sa D5, kumapture muna sa D4. So hindi po yan ang proper mainline, kaya kung tawagin ito ay semi-Tarrasch. Bishop G5, ayan. Yun nga lang parang nakakailang sa black kasi may isolated pawn sa D5. Bishop E7, E3, castling, Bishop E2, simple lang si Magnus, develop lang. At dito kinapture ang knight. Para saan? Umatras lang. Para lang pahinain ang pawn sa D5. Siyempre ha, hindi pwedeng capturein ang pawn sa D5 na akala may depensa ng knight, no? Kakapturein lang yan, queenless yan. O, iyakan time. Kaya atras lang muna, i-isolate muna yung pawn sa D5 at dinipensahan. Castling, Queen D7 at yan po ang lumalabas na maagang novelty ni Nepo. Dahil ang old line ay Knight C6. Queen D7, patong, pressure, kaya umangat ang Queen. Ito po plano ni Nepo na nabasa ko dyan para pumatong din ng depensa. Knight D4, Knight C6, tinagpas ang Bishop para wala na pong Bishop pair ang black. Baka mamaya mabuhay pa yung Bishop pair. Naku, malakas yan. At nag-Knight E4, yan ang mga teknika na binibili, ika nga mga kamatyas. Knight E4, syempre hindi pwedeng capture nakapin. Tinanggap dito ni Nepo ang hamon eh. Sige, palit tayo. Bishop sa'yo, Knight sa akin. Ayan. Bishop versus Knight. Rook AC1, pwesto-pwestuhan ng mga tore. H3, pasingaw muna sa back rank para may aangatan na yung king. A6 para walang Bishop B5 mamaya. At nag-B4. Ayan na po. So ito pa yung isa sa mga binibiling continuation. Kasi di ba, oo nga, yan na nga ang forma. Pero ano kasunod? Papaano ka aatake? Okay, itong B4 ay pa-follow upan ng A4. Yan ang mga nakikita ko. O kaya basag kagad, B5, mga ganon. Knight E5, umiwas kagad. Pinalakas ni Nepo ang knight. So may mga talon-talon sa C4. At nag-Queen D4. Knight D7, hamon, Queen to Queen. Nag-Bishop G4. Kumbaga, pag kumapture dyan sa Queen, pipingas muna ng pawn sa E6 with check pa. Binalik ni Nepo at tiniret ang Bishop. Umatras ulit. Knight D7 at naramdaman ni Magnus na, gusto mo kong tablahan ng ganun-ganun lang. Atras na nga ako. Play on! Ang leader ng Pilit Boys team. Knight E5, pag bumalik, baka matabla na, no? At iniba ni Magnus. Talagang play on. Gusto niya ng bakbakan talaga. At nag-Knight C4, sumugod na, kinapture, capture, at dito po mga kamatyas, may panggulat na ginawa si Magnus. Ipag-guess ko po sa inyo ang unang puzzle natin dito. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po ha. Mabilis lang. Kung gusto nyo pang pag-isipan, pwede nyo naman pong i-post. Okay, dito po congrats sa mga nakakita ng Rook takes pawn. Brilliant move. May ganyan na palang hataw. At medyo siguro nawindang dito si Nepo. Nagulat siya. Umiwas naman siya kagad. Bad move po ang binigay ng computer. Dito sa puzzle number 2, ano po kaya ang brilliant counter naman na na-miss ni Nepo? Okay, puzzle number 2 po. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po ulit mga kamatyas. Congrats sa nakakita ng hindi madaling makita na Queen takes F2 sacrifice na pala. Ano? Mapapaano ka sa tira na yan. Pag kinapture kasi ng Reyna, may Rook takes D1 check muna, King H2 and Rook takes C4. Lalabas, Queen versus 2 Rooks na dito hindi madali sa puti. Hindi rin madali sa black. So tabla-tabla lang ito. Okay? Ang nakakatakot dito ay kapag napilahan ng tore sa second rank yan na mabigat.
Pero syempre, bago pa mangyari yon, makakakalikot na ang reyna ng mga check-check sa Black King. Reyna yan eh. Okay, yan po ang na-miss, no? At kung king naman ang pangka-capture, may rook takes queen check, and then rook takes c4. So pantay ang number of pawns. Balik tayo mga kamatsas, pero ginawa ni Nepo is rook a8. Ayan, tingnan nyo ang evaluation bar. Umangat. At nag-rook a4 naman si Magnus. Nag-e-exhibition siya. Hinahabol niya ang tore, pero dito po ang accurate play is queen c2. Okay? So, ka-capture sa d1, queen takes, at kapag nag-rook takes, magro-rook c8 check, and kapag nag-king f7, hindi kasi pwede sa h7, may queen b1, lilipad ang tore, mayroong king h2. Ayan, medyo mabigat itong king h2 para makita. Yan ang mabigat dyan, ano? Na binibiling tira talaga para maminti na ang pagkalamang ng puti. So dito lumalabas, expose kasi ang black king. So parang waiting ang king h2 at pinipilit ng puti na ipakapture yung pawn sa f2. Pero mahaba pa yan mga kamatsas, timpladong lamang ang puti dyan. O, balik tayo. Pero ang ginawa ni Magnus, nag-rook a4, kinagat talaga ni Nepo, na-realize niya, okay, sige, rook and pawn ending tayo, lamang ka ng isang pawn. O, lamang ka ng isang pawn, pero same side tayo, 4 versus 3. Ayan. Ito po talaga, aminado ko, no? Talagang ako nagkaroon na ng ganyang experience. Kahit ako yung lamang ng isang pawn, natatabla. Mahirap eh. Pero kay Magnus, aba, dito mo makikita ang karakas ng Pilit Boys. Pilit Boy. Pilit Boys team leader. Oh, dito mo makikita ang karakas ng mga drawist position na pinipilit. Oh, tingnan nyo po, oh, grabe. Dito ako bilib kay Magnus, oh. Grabe. Hindi madali itong ginagawa niyang mga pilit-pilit, squeezing. Nakaka-imagine pa rin siya ng mga ganitong tema. Ayun, oh, yung mga ganyan tema, oh. O, H5, obligado, no? Kasi kung kakapturein po yan, capture lang, eh magkakaroon ng 2 marching pass pawns, isang pawn lang yan, talo, black dyan. Dalawang magmamarcha yan eh. Hanip talaga si Magnus magpilit. Kaya ginawa ni Nepo, nag-H5 para magkabungi-bungi lang ang pawn structure, pero kinapture, king e7, kinapture ulit. So lumalabas po ay 3 pawns, pero may double pawn kasi. So rook h4, habol, rook a5, ayan, oh. Grabe. Tindi naman ang pamimilit dito ni Magnusing. Ang galing. Grabe, bibihira yung nakakagawa nitong si Nepo pa kalaban. O, yan, h7. So, pagka kinapture, may check po doon, may exchange ang tore, and mako-convert sa king and pawn ending na winning ang puti. So, kaya nag-king g7 lang, check ulit, and nag-king g6, e6. Nako po, grabe talaga mag-create ng mga incredible complications. Chumek muna. At dito po kasi magpo-promote na at napilitan na. Ayun, kumapture, no? At pinakwin na talaga. Dito, i-atras ko muna mga kamatsas para mas klaro po sa atin. Baka may makaisip sa inyo, Coach, bakit hindi naman gumanito? Nag-king f7. Mag-rook a8 lang kasi. Okay? Wala na eh. Pag kinapture to, eh di queen. Pag kinapture naman yan, eh di queen. Okay, kaya baliwala po yung pagbalik ng king dyan. Napilitan na lang si Nepo. So, queen versus rook. At dito po ay 4 seconds na lang kasi si Magnus. Umaasa na lang sa maliit na increment. Ayan, oh. May increment naman eh. Pero, hindi biro itong queen versus rook. Na-post ko na po ito sa Facebook page Kamatsas natin, yung ganitong lesson. No, na kailangan super master mo talaga yung patterns ito, how to win. Yan, hindi sa lahat ng pagkakataon chechikin ng queen yan. So may mga tamang posisyonan. At dito po ay matagumpay na i-converte ni Magnus ang game 1. Grabe, galing, no? 4 versus 3. Akalain mo napilit yun? Hanip yan talaga. Imagination ni Magnus, matindi talaga. Alam niya ang gagawin eh. Kumbaga parang to create 2 connected pass pawns, yun ang ano niya. Yun ang na-imagine niya, kaya tinuloy niya talaga. Sa iba, nagkatablahan na yun eh, mga kamatsas. Okay. Ang susunod na pag-aaralan natin, nagkapisakan din. Tignan na kagad natin. Game number 2, white naman si Nepo. Nag-E4, E5, Knight F3, Knight C6, Gyoko piano. At ito po, palagi na nating nakikita
normal yung ganitong opening na develop, Queen E7, B4, medyo kakaiba ang aga ng B4 ah. A4, aba mainit ang ulo ni Nepo. Ayan, gustong-gustong bumawi. A4, pero binad mo ba ng computer? Dito po kasi Queen B3 at Knight BD2 ang normal lines. Pero itong A4, linya pa rin, pero hindi ganong gamit. A5, good move. Siyempre naman, kasi mag-A5 na. B5, Knight D8, and nag-Knight BD2. So, new move, novelty, kasi po castling ang old line dito. At nag-Knight E6, ayun, pupunta na sa F4, castling, Knight F4, at nag-D4 dito, Bishop G4. Naku po, naglabasan na mga pyesa ni Magnus. At nag-Queen B3, kumasling lang sa Queen side mga kamatsas. Yan ang mga binibili na naman ng mga Tiradingsky. Rook E1. Okay, so para mas maliwanagan po tayo, what if bishop takes pawn? Pinakain ang pawn ng libre, mag-rook HF8 at pagpalagay natin, ibalik natin, mag-G5, bishop G3, and knight 6 H5. Ayan. So yung isang pawn na pinakain ay makakatulong sa black para makapag-boost ng attacking plans sa king side. Delikado po ang puti dito. Ayan o, tingnan nyo evaluation bar. Oh. Nakakita nyo yung mga pain ni Magnus, no? Malalalim. O pero nag-rook E1 lang dito si Nepo and G5, Bishop G3, Bishop H5. Ano plano ng Bishop H5 na yan? Bishop F1, King B8, so prophylactic move muna. At nag-rook AD1. O mukhang normal naman pero bad move sa computer. Dapat daw is Queen to A3. Para ka-capture sa E5. Okay? Balik tayo sa Rook AD1, Rook HE8, at nag-Knight C4, atake sa Bishop, at kinapture na yung Knight, takes, at nag-Queen E6, pin muna sa Queen, nag-Queen C2, umilag, at nag-H5, ayan na, bibirahin na po ng H4 attack, at nag-Knight E3, ayun, naispatan dito ni Nepo, mukhang maganda yung Knight niya sa F5, no, pang bara. Pero binad mo ba na naman ng computer? Dapat daw is queen dito. Grabe naman ang mga tira ng computer. Ang hirap makita. Pero ang plano ng queen dito is to capture sa E5, capture at may queen takes rook. Yan. So queen laban sa or kapalit sa dalawang tore. O balik tayo sa knight E3. Kumapture sa D4 and knight F5. Ayun mga kamatsas. Medyo bakit ganun? Dumiskarte yata ng something dito ano. Teka muna. Bakit ayaw simpleng C takes D4? Ano meron? Halos wala pa naman eh. Pero lamang pa rin talaga ang black na, no? Knight F5, kumapture sa C3, natakawan naman si Magnus. Napagalitan ka tuloy ng computer. D3 lang daw ang accurate. Pag nag-bishop takes D3, knight takes D3, queen takes D3, may H4 nga pala. Long lights. Makukulong ang bishop. Hindi pwede. Hindi pwedeng capturein ang D3. Halimbawa, mag-queen D2 lang. Knight E2, check naman. Oo nga. Kasi ito talaga makaiwas yung knight sa maaaring maka-exchange ang bishop Pag kumapture-capture, ganun pa rin ang tema. May long lights. Makukulong. Ganun pala ang diskarte. D3 no, pero kinapture ang C3 at nag-queen take C3, bad move na naman, talagang palitan ng bad move sa H4 na pala tira dito. H4 ng puti, okay, para mabarhan ano. Grabe yung palitan, queen takes, knight D7, H4, ayun, na-realize na ni Nepo, kailangan niya talaga mag-H4. Queen E5, binamo ng queen to queen, umiwas si Nepo, F6, suporta sa G5, at nag-king H2, queen C5. Itong knight ilalagay dito sa E5. Rook C1, istorbo kagad, at dito mga kamatsas, sige po, find the brilliant move na ginawa ni Magnus sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Boom! Knight E5. Mayroon na pala. Oo nga naman. So may capture sa F3 double. Makukuha din naman ang Reyna.
At nag-bishop G2, suporta muna. Queen A3. Ayun, nangalikot na ng nangalikot. Threat ang pawn sa A4, threat ang pawn sa F3. Nag-Queen D1. Oh, grabe. Depensado. Walang makuha si Magnus, oh. At nag-D5. Oh, kailangan ng magwala. Kasi baka yung Reyna din, mapahamak dyan. So, D5. Ayan, nakaturo sa Reyna. Capture, rook takes D5, Queen C2. So, pag kinapture to, capture, ano? O, nakapin pa kasi yung tore. Ilag muna. At kumapture na sa knight. Hindi na nakatiis si Nepo. Ito po kasi ang malakas na paparating. Rook D2 na rin and knight takes F3 na rin. Grabe. Sa pagkawindang ni Nepo, tinagpas na talaga yung knight. Rook takes, so quality down. Knight E3 and the rook takes. Binalik ni Magnus. Kasi kung bishop ang pangka-capture, may capture sa C7 kasi. So rook takes, capture, queen takes, and nag-rook E1, Queen D4. Ayan na. So, naramdaman ko na ang pakabait. Pakabait technique. O, matapos ang unos. H4. O nga, no? Perfect move ba? Perfect. Kasi kung kakapturin po ito, may knight takes bishop. Bitin pa yung bishop sa H4. So, napilitan. Yun nga lang, with check. King H1. And nag-H3. Another winning move by Magnus. At kumapture. Queen G3. Teka muna mga kamatyas. Bakit kaya hindi ginanto? Ha? Matyas queenless ah. Ito'y sa akin lang naman. Rook dito. Ha? Palagay nyo mga kamatyas, okay ba yung tira na yan? O, ito kasi ginawa ni Magnus. Sa bagay, ano na rin talaga. Deadly move na rin talaga. Double na rin naman eh. Pero sa akin kasi, queenless at matyas ang threat. Naparesign po sa game 2 si Nepo. Bugbugasius. O, teka muna, ayusin ko muna yung buko. Malaho si Rizal na naman po. Sabihin nyo, si Rizal na naman. Bagong ligo kasi ako eh. Gumaganyan ng buko, lumalapat eh. Okay. Yung game number 3 and 4 na tabla. Game number 5, nagkapisakan sila dito. 23 moves lang. Ang bilis ng laban. White si Magnus. Nag D4, E6 si Nepo, E4, French defense. Gukes ding lirin to ah. O, knight D7, knight E2. Naku po, napagtripan ni Magnus ang preparasyon ni Gukes. Nitong nakaraang World Championship lang. O, A3, A5, knight F3, A4, H4. Okay? Gagapang yan, H5. Queen A5. Parang game 1 nila ding lirin and Gukes, ano? Bishop D2, Queen B6, threat sa pawn, Rook B1, Bishop E7, at nag-Bishop E3. Nag-castling. Ayan. At novelty po yan, pero binigyan ng bad move ang novelty na yan. New move. Old lines ay Queen A5, balik, at Queen B3. Pero novelty, castling. Tingnan natin bakit ba bad move yan. Knight F4, good move. Binigyan kaagad ng hustisya ni Magnus ang pagka-bad move niya na. Queen B3 at nag-Queen C1, capture sa D4, capture, Knight A5, Bishop to D3. Aba, lahat nakaturo na doon. H6, ininda agad ni Nepo. Ininda agad. Bad move, dapat daw po is Rook at D8. Okay? Nag-H6, Rook H3. Talagang wala ng kaslingan. Rook H3? The plan is to play Rook G3 ba? Nag-Knight C4, Bishop C2, Queen B5, Knight H5 towards G7, kinapture na, Queen takes E3, F5, Rook G3, yun lang, patay ka agad mga kamatyas. Threat sa G7 and threatening Queen takes H6, todas ka agad. Rook F7, grabe, ginawa lang pong bubblegum yung H6 oh. Bishop F8 at dito po huling bitaw sa ayaw at sa gusto mapaparesign talaga Black. Di ko na papapasil sa inyo ha. Queen G6. Resign si Nepo. Suko kagad in just only 23 moves. Bakit po sumuko? Dahil yung knight papunta na sa G5 threatening matchas sa H7. Tawag dito is sugzwang. So may check man, gagapang lang po yan eh. Check. Tatago lang yan, makakarating lang yan sa G1 kung checkin and checkin. So, hindi pa rin mapipigilan ang paparating na Knight G5.
So kung magbi-bishop E7 naman para abangan ang lundagang knight, kakapture naman ng pawn G7. Woo! Grabe, parang no match ang naging finals na ito at congratulations for the 5th time ay champion daw po overall. Grand final champion si Magnus Carlsen. Not bad for Nepo kasi nakarating siya sa final. So syempre, mabigat na rin ang pinagdaanan niya pero iba pa rin talaga ang Magnus Carlsen. Sabi nga ni Gukesh nitong interview sa nakaraang katatapos lang na World Chess Championship, hindi ika Como ako ay world champion, ako na ang pinakamalakas sa lahat. Sabi ni Gukesh, syempre Magnus Carlsen pa rin. Aminado naman si Gukesh. Pero ang pinakaiintay natin na showdown ng World Chess Championship, sana ay maisipan ni Magnus na agawin niya ulit. Maghangad siyang agawin ang standard or long game World Chess Championship at harapin niya si Gukesh. Sana ganon mga kamatsas, ano? So, maraming salamat po. Sana po natuto kayo mga kamatsas sa ating mga pinag-aralang 3 games at nandito lang po si Coach. Kung kayo po may mga saloobin at mga nakita na na-miss ko at gusto nyo pang idagdag dito ay comment nyo lang po sa section below at huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe sa mga di pa nakakapag-subscribe. Share nyo rin po ang channel na ito para po ito sa atin, mga kababayan natin, chess community ng Pilipinas. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.